Alright mga tol, pag-usapan naman po natin ngayon itong kamakailan lamang na pumutok po na balita na namatay po yung anak ni Kim Atienza o ni Kuya Kim, mas kilala sa pangalan ng Kuya Kim. Pero lingid sa kaalaman ng marami ay yung dahilan ng kanyang kamatayan. Ito po yung pag-uusapan po natin sapagkat meron po dito tayong makikita na balita ng tunay na dahilan. Hindi po ito basta nakikita sa mga news outlet ngayon Pero yan po yung titignan natin. Pag-uusapan po natin ang cause of death ng anak po ni Kuya Kim Atienza. Pero bago po natin umpisahan lahat ng yan, kung hindi ka pa nakasubscribe ay please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin parating. And syempre, malaking tulong po yan sa channel natin para makapagpatuloy po tayo sa paggawa ng maraming mga videos na kagaya po nito. Tara, umpisahan na natin to. Let's go! So ayan nga mga tol, no? Panoorin po muna natin yung video po dito na in-upload po October 24 nitong The Showbiz Caster. Sabi po dito ay ibinunyag na ng mga otoridad ang sanhi ng pagkamatay ng anak ni Kuya Kim Atienza na si Eman Atienza, na ito po'y natagpo ang walang buhay sa kanyang bahay sa Los Angeles, California noong Oktubre 22, 2025. Panoorin po natin yung buong detalye dito sa video po na ito, no? So disclaimer lang mga tol ha. Wala po tayong sinasabi na anything na sure na talaga na anuman, no? Kayo pa rin po ang mag-usisa at maghanap, no? Ito'y base lamang sa sinasabi po ng video po dito sa channel na The Showbiz Caster. And titignan din po natin yung ilan sa yung isang dito website para i-confirma yung sinasabi po dito sa video na to. Anyway, start na po natin. Sa video na ito, alamin natin ang tunay na nangyari sa biglang pagpanaw sa anak ni Kuya Kim na si Eman Atienza. Isang malungkot na balita ang bumulabog sa publiko nitong October 24, 2025 matapos na lumabas ang ulat na pumanaw sa murang edad na 19 ang anak ni Kim Atienza na si Eman Atienza. Hindi tinukoy kung kailan at ano ang sanhi ng pagpanaw ni Eman, ngunit binanggit sa post na may pinagdadaanan itong mental health issue. Naulila ni Eman ang kanyang mga magulang at mga kapatid na sina Jose at Iliana. Si Eman ay bunso sa 3 anak ni na Kuya Kim at Felicia. Si Eman ay aktibong nagsusulong ng mental health awareness gamit ang kanyang social media platforms upang magbahagi ng sariling karanasan. Ayon sa mga ulat, nagsimula si Eman na sumailalim sa therapy noong siya'y 12 anyos. Mula noon, naging bukas siya tungkol sa kanyang pinagdadaanan at nagbigay inspirasyon sa mga kapwa kabataan na dumaranas ng katulad na laban. Bagamat hindi na ibinigay ang detalye ng pagpanaw, marami sa mga netizens at mga kaibigan ng pamilya ang nagpahatid ng pakikiramay at dasal sa social media. Matapos naman ang mga agam-agam ng publiko ukol sa tunay na sanhi ng kanyang pagpanaw, may lumabas na report mula sa media outlets sa ibang bansa tungkol sa tunay na nangyari. Ayon sa The Economic Times, isang Indian English language na pahayagan, natagpo ang walang buhay si Eman Atienza sa kanyang tahanan sa Los Angeles, California noong October 22, 2025. Batay sa opisyal na ulat ng Los Angeles County Medical Examiner Coroner, kinumpirmang nagpakamatay si Eman sa pamamagitan ng pagbigti gamit ang lubid. Ang malungkot na pagtuklas sa kanyang tirahan sa Los Angeles ay nagdulot ng matinding dalamhati sa kanyang pamilya at sa kanyang mga taga-subaybay. Patuloy pa rin ang investigasyon ng Los Angeles Police Department at ang Medical Examiner Coroner's Office upang alamin ang buong detalye sa likod ng kanyang pagpanaw o kung may foul play ba na nangyari. Sa ngayon, wala pang karagdagang impormasyon na ibinahagi ang mga otoridad
habang nagpapatuloy ang kanilang masusing pagsusuri sa mga pangyayari. Kumakalat naman ngayon sa social media ang huling mensahe ni Eman sa kanyang mga fans na nagpasalamat sa mga sumusuporta sa kanya at nagpaliwanag kung bakit siya nag-deactivate na account. Agaw pansin naman sa kanyang mensahe ang kanyang karanasan na nakatanggap umano ito halos araw-araw na mga pagbabanta sa kanyang buhay na mga DDS na patuloy umanong nambaba sa kanya. Alright guys, no, dito sa parte na to makikita po ninyo yung isa sa sinasabi po dito, no, I don't know if validated tong information na ito. Syempre, ang makapagsasabi po niyan, yung mga member po dun ng parang GC. If I'm not mistaken, ito po ay sa IG, no? Kapag nagpa-follow po kayo sa mga celebrity, nakakapagbuo po yung iba sa mga personalidad ng parang sort of group chat, pero hindi naman talaga group chat no, pero parang lang way o place para mag-update sa mga fans. So alam niyo po yung sinasabi ko, 'di ba? Para dun sa mga nag-IG diyan, pwede po tayo ganun ka-active, pero minsan nakita ko po yun sa ibang celebrity. So anyway, regarding po dito, no, sila pong mga naroroon na naka-join po diyan, nakikita po nila yung update nila ng mga celebrity. At katulad po ng anak po ni Kuya Kim, isa po dito sa mabigat na sinasabi ay yung mga death threat from DDS, no? So ibig sabihin, araw-araw, grabe po talaga, no? Kung totoo po ito, napakabigat po talaga niyan, at hindi ko po questionin yan, kasi pag may nakakausap po kayong mga DDS, talagang grabe po rin magsalita yung mga yan, kahit na wala pong basihan, no? Lalo na kung nagpapahayag ka sa mga bagay patungkol sa politika, mga point of view mo, hindi ka pwede, no, magpahayag ng saloobin mo against sa mga Duterte, no? Ikaw po ibabanatan na addict o kaya ay bayaran, no? Anything. And ito nga, death threat daw po, no? Kayo pong humusga, umatol dyan sa bagay na yan. No, hindi ko sinasabing totoo yan o ano man yan, pero kung makumpirma po ninyo yan, pumunta po kayo, hanapin po ninyo yung social media ni Kim Atienza at makikita po ninyo yan. Kung talaga pong yan, verify po ninyo, ha? At yun na nga, tuloy po natin. Sa kanyang buhay na mga DDS na patuloy umanong nambaba sa kanya. Si Eman ay naninirahan sa US para sa kanyang pag-aaral. Nagpasya ang kanyang pamilya na doon siya magpatuloy sa pag-aaral at karera dahil mas malawak ang exposure at training na makukuha sa Amerika. Sa murang edad, naging independent thinker siya. Gusto niyang gumawa ng sariling pangalan at identity, hiwalay sa shadow ng kanyang mga magulang. Ang paninirahan sa US ay nagbigay sa kanya ng privacy at kalayaan, lalo na bilang isang Gen Z creator na mas komportable sa mas bukas at liberal na environment. Alright mga tol, so ayan po yung nakita po natin dito sa video na in-upload po ni The Showbiz Caster. Ilan po sa mga paksa na tinignan po natin ang anggulo dito ay yung dahilan ng kanyang pagkamatay. At ito po yung mariin na sinasabi po dito. Mariin ba? Tama ba yung word na gamit natin? Anyway, yung pinaka-dinidiinan na sinasabi dito ay yung dahilan ng pagkamatay ng anak ni Kuya Kim ay nagpakamatay po ito. No, isa pong nakakalungkot na sa lahat po ng cause of death na pwede po natin marinig ay yung ganitong bagay. No, ibig sabihin kasi may problema po talaga at negatibo po yung impact nito sa pamilya. No, ibig sabihin pinitil po yung buhay. Kung ito po yung tunay, tinignan ko na rin po yung isang page po dito, Economic Times, indiatimes.com. Sabi po dito, where was Eman Atienza found dead? Saan siya natagpuan? Napatay. Details emerge about the young influencer's passing. Sabi dito, no, may synopsis. Hindi na po yun yung basahin natin dito banda. Sabi, Emmanuel or Eman Atienza, age 19, daughter of Filipino TV personality Kim Atienza, was found dead on October 22, 2025. Official Los Angeles County Medical Examiner Coroner Reports confirmed that she died
by suicide through ligature hanging. Pagbibigti, no? Kung di po tayo nagkakamali. No, sabi, and the tragic discovery at her Los Angeles home marks a heartbreaking moment for her family and followers worldwide. So, kumpirmado po, no? Ayon po dito sa mga nakita po natin sa video ni The Showbiz Caster at dito po sa website na tinignan po natin, at mukhang nagkakatugma-tugma po yung mga reference na pwede po ninyong tignan sa internet na siya po'y naghang, nagbigti. Hindi po ito ipinupubliko, pero makikita po ninyo sa ilang mga pahayagan yung hindi siya local na pahayagan, karaniwan sa ibang bansa. So kayo po ang bahala mag-research po dyan sa bagay po na yan. Ngayon po, no, kung totoo po nangyari po ito, isa pong nakakalungkot na pangyayari sa isang tao, at kanina po minention yung araw-araw na death threat from DDS, isa po siya sa mga makikita po nating anggulo na contributor, isa sa one of the contributors na pwede nagsanhi sa kanya isipan ng mga kabigatan sa kanyang puso, kaya nagawa niya po itong paghahang, kung tunay nga po na naghang siya, nagbigti siya. No, ikaw anong masasabi mo dito na ang anak po ni Kuya Kim ay isang babae, dalaga na dumadaan sa mental problem? Kung di po tayo nagkakamali, meron pong usapin ng mental health issue, problema dito, at tapos dumagdag pa po yung mga politiko na mga mahihilig sa politika na kagaya po ng DDS. Yan po yung ayon sa pagbabalita po dito, no, ng isang channel. Anyway, bago po tayo magpaalam sa grabe po ng mga revelasyon po dito sa nakita po natin, ano pong makikita po ninyo dito? Ano pong masasabi ninyo? Tingin po ninyo, may contribution ba talaga itong DDS sa pagpapakamatay ni Eman, kung tunay na nagpakamatay siya? Comment down below, guys. Pag-usapan natin yan sa comment section, and please do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin parating. And syempre, malaking tulong po yan sa channel natin upang makapagpatuloy, makausad po tayo sa mas malawak po na mga talakayan. So, yun na nga. Kita ulit tayo sa susunod na video.